Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po ay dumako sa panalangin. Hilingin natin ang presensya ng Panginoon. Dakilang Diyos, kami ay lumalapit sa inyo at naniniwala kami that you are here. The Lord is descending para pakainin ang aming mga kaluluwa, and we appreciate it. Salamat for yung salita ay nire-reveal nyo sa amin. Pinapaunawa nyo sa amin that it is really a good good thing. Ito ay nagbibigay sa amin ng pagkakataon na mas ma-enjoy ka namin through the words that you're giving to us. Kaya tulungan mo kami na maging totoo yung aming preaching kaninang umaga, that really your word is a delight unto our hearts, our ears, that we may incline at dito. At ngayon pa lang, tulungan mo kami na magkaroon ng anticipation that we want to do whatever it is na maririnig namin mula sa inyong salita. And give us the word. Give us the very word, and that is the Lord Jesus Christ. Give us a life-giving application sa lahat ng ito upang sa ganun maging Christ-like kami, which is, ito yung goal ng aming pakikinig ng salita ng Diyos, to be more like the Lord Jesus Christ. Thank you so much. Dahil namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Well, kahapon, ang mundo ay nag-celebrate ng ang Halloween. Tayo sa ating bansa ay sineselebrate natin ito traditionally sa pag-alala sa mga namatay natin na mga mahal sa buhay pagpunta sa sementeryo. But there is this cultural na celebration na kaakibat nito ang ginagawa ng ibang mga tao, which is the Halloween party with the trick or treat, with the costumes, which kung makikita natin, it celebrates death, celebrates those elements that are creepy, nakakatakot, at parang panahon nito para i-celebrate yung mga ganong mga evil na mga elements. Well, bilang mga Kristiyano, we should not celebrate with them sa mga ganong bagay, and actually dapat tayong maging kumbaga meron tayong dapat na indignation to those celebrations, because hell is not a good thing, death is not a good thing, and Satan is not a good person to celebrate with. Well, ang ganong indignation ay yun ang nakita mismo ni Pablo doon sa pagpunta niya sa Athens, hindi dahil sa mga celebrations ng death at ng ganitong mga let's say witchcraft. Ang nakita niya, nagkaroon siya ng indignation is when he saw yung Athens, the city of Athens, full of idols. At doon nagkaroon siya ng pagkakataon to reason with the philosophers that are present in that place, at doon ay pinangaral niya kung sino ang tunay na Diyos. Pinakita niya their idols are nothing, and he introduced the true and living God. Ang ating text na na titingnan ngayon ay yung nandun sa Acts chapter 17 verses 16 to 34. Now, while Paul was waiting for them at Athens, his spirit was provoked within him as he saw that the city was full of idols. So he reasoned in the synagogue with the Jews and the devout persons, and in the marketplace every day with those who happened to be there. Some of the Epicurean and Stoic philosophers also conversed with him, and some said, "What does this babbler wish to say?" Others said, "He seems to be a preacher of foreign divinities, because he was preaching Jesus and the resurrection." And they took him and brought him to the Areopagus, saying, "May we know what this new thing is that you are presenting? For you bring some strange things to our ears. We wish to know, therefore, what these things mean." Now all the Athenians
and the foreigners who lived there would spend their time in nothing except telling or hearing something new. So Paul, standing in the midst of the Areopagus, said, Men of Athens, I perceive that in every way you are very religious, for as I passed along and observed the objects of your worship, I found also an altar with this inscription, To the unknown God. What therefore you worship as unknown, this I proclaim to you. The God who made the world and everything in it, being Lord of heaven and earth, does not live in temples made by man, nor is he served by human hands, as though he needed anything, since he himself gives to all mankind life and breath and everything. And he made them one man, and he made from one man every nation of mankind to live on all the face of the earth, having determined allotted periods and boundaries of their dwelling place, that they should seek God and perhaps feel their way toward Him and find Him. Yet He is actually not far from each one of us, for in Him we live and move and have our being. As even some of your own poets have said, for we are indeed His offspring. Being then God's offspring, we ought not to think that the divine being is like gold or silver or stone, an image formed by the art and imagination of man. The times of ignorance God overlooked, but now He commands all people everywhere to repent, because He has fixed a day on which He will judge the world in righteousness by a man whom He has appointed. And of this He has given assurance to all by raising Him from the dead. Now, when they heard of the resurrection of the dead, some mocked, but others said, We will hear you again about this. So Paul went out from their midst, but some men joined him and believed, among whom also were Dionysius and the Areopagite, and a woman named Damaris, and others with them. Ang binasa natin ay ang pagtatala ni Pablo ng kanyang ministry, or pagtatala ni Luke ng ministry ni Pablo sa Athens. Well, parte ito ng Macedonian call na natanggap ni Pablo, yung nag-a-attempt sila to go to Asia Minor, pero then paulit-ulit sila na pinipigilan ng banal na spirito, and then a vision came to him, a man calling him to go to Macedonia to help yung ministry doon. At ito ay bahagi ng kanyang second missionary journey. And we know na siya ay nanggaling sa Philippi bilang door and entry sa Macedonian expedition. So kung pwede natin tawagin ito, or mission, nag-umpisa siya sa Philippi and then nagpunta siya sa Thessalonica, and because of the persecution that broke out in Thessalonica, kung makita natin yung kanyang trajectory, he is traveling along Via Media at papunta siya ng west. Diretsong line kasi yung Via Media na yun at tatawid ng dagat papunta ng Rome. And some commentators said na yung pagdaan sa Macedonia, ang goal niya is to go to Rome. Kasi ang Rome talaga ang laging nasa puso niya na puntahan. The uttermost part of the earth, the known city nung panahon na yon. To go to Rome is to complete yung mission ni Paul. Yun ang sinasabi ng ibang mga theologians. But because of the yung problema that there were Jews na sumugod sa kanya sa Thessalonica, bumaba siya papuntang south at napunta siya sa Berea. And there, sa Berea, hindi siya napahiya because nakita natin yung nangyari sa Berea na these people were more noble than those Jews from the Thessalonica. At nag-jive yung message natin kanina umaga doon sa message nung last time na these people are really delighting on the Word. They are embracing it. And what we have heard kanina is very parang corollary doon sa pangyayari sa Berea. And then,
after ng Berea, may pumunta na naman ng mga Jews. And because of that, bumaba pa siya, tapunta pa ng Athens. At hanggang sa, after dito, dahil sa persecution pa rin, bababa pa rin siya papuntang Corinth. So, ganun ang nangyari. Imbes na papuntang west, napunta ng south. Pero these are all mga trajectory, hindi ni Paul, pero trajectory ito ng providence ng Diyos. At makita natin yung mga result nito at nakukumpleto yung plano ng Diyos to preach the gospel to all the nations. Dito sa Athens, habang mag-isa siya, kasi naiwan sila Timothy at saka si Silas sa Berea, nag-iisa si Pablo dito, naghihintay kila Timothy at Silas. Ang sabi doon, na-provoke yung kanyang espiritu. His spirit was provoked within him. Ibig sabihin, nagalit ng may banal na zeal sa Diyos si Pablo kasi nakita niya yung na punong-puno ng idols ang lugar. In fact, sobrang dami talaga mga idols at may mga tao na nagsasabi doon, mas madali para makahanap ng idols doon kaysa maghanap ng particular person. Wari, you want to locate someone, yung kanyang address doon, mas mabilis pa na mas malolocate mo kung nasaan yung rebulto ni Jesus. Nasaan yung ibang rebulto ni Jesus sa ibang lugar. Pero sa Athens din. So, ganun kadami. Kasi nasa approximate na 2,000 pa lang ang population dito sa Athens. Pero almost 4,000 na yung mga rebulto dito. Siyempre may duplications, pero ganun kadami. And then, Paul reasoned with them. Sinabi doon na nag-reason siya sa synagogue, nag-reason din siya sa marketplace. Kasi gusto niya na ipakita. He was preaching the Lord Jesus Christ, the true and living God. He is God incarnate. At yung resurrection, gusto niyang ipakita sa kanila that this is something that, kumbaga, nagpapatunay that the Lord Jesus Christ is the true and living God. He was vindicated bilang Son of God. At yun yung gusto niyang ipakita sa kanila. By reasoning to them, yun ang pakay niya. And then Paul and then ang Athens, ito rin yung sentro ng filosofiya ng panahon na ito. Alam niyo, taga dito, yung mga kilala nating mga philosophers na nabuhay. Dito nanggaling si Socrates, dito nanggaling si Plato, dito rin nanggaling si Aristotle. At doon sa ating binasa, narito rin yung mga Epicureans. Yung mga Epicureans, sila yung mga nagsimula yung grupo nila because of their leader na nag-found nito, isang matalinong tao sa panahon nila, si Epicurus. Si Epicurus ay tinuturo niya may Diyos pero distant at uninvolved. Kaya yung reasoning nila is really against what Paul is teaching. And then, meron din dito na mga Stoics. Yung mga Stoics is, sila yung mga disciple ni Zeno for a time. And then, tinawag silang Stoics kasi si Zeno palagi siyang nakikipag-converse sa mga disciples niya, tinuturuan nila sila doon sa Stoa Poikile or painted porch. Isa sa kanilang mga buildings, doon sila nagtitipon. That's why they were called Stoics. And ang kanilang paniniwala is the universe is being governed by divine reason, which permeates everything. So walang personal talaga na being, divine reason lang. At ito lamang yung umuiral. And then, dito rin nagsimula or they are still holding sa pantheism. Because reason is in everywhere, therefore, this invisible force ay nasa lahat ng dako. So, ano yung response doon sa reasoning ni Pablo sa kanila? Tinawag siya ng mga philosophers na ito na bubbler. Alam niyo yung ibig sabihin ng bubbler? Ito ay nanggaling sa original na salita na ang ibig sabihin is seed picker. Ito ay
dinidescribe yung isang ibon, a gutter, tinatawag nila to na gutter sparrow, na tumutuka ng mga seed kung saan-saan. And ang ibig sabihin ng seed picker is parang ano ba tawag sa tao na? Tao na nagpe-plagiarize. Kasi he is just borrowing things or yung mga katotohanan na hindi naman original na sa kanya pero ini-incorporate niya na para sa kanya. Yun yung tawag sa kanya. Ibig sabihin, saan mo nakuha yan? That is just a copied na mga paniniwala or filosofiya. And then also, yung iba naman, tinatawag siya na preacher of foreign divinity kasi may pinapakilala siyang Kristo na hindi nila kilala. Lahat itong mga response na ito, hindi siya pagpapakita ng response na genuine, ito ay mga pangtutuya sa kanya. Kaya dinala siya doon sa Areopagus. Dahil nga yung matindi yung reasoning, dinala siya sa Areopagus. Yung Areopagus, ang ibig sabihin nito is Hill of Ares. Ang ibig sabihin is, si Ares kasi siya yung Greek god of war. At ito rin ang tawag sa pinaka-prestigious na council ng Athens. Ibig sabihin, Areopagus is both the hill, the place, and also the council. Yung mga kilala na mga council doon, matatalinong tao, ang tawag sa kanila is Areopagus. Minsan tinatawag itong Areopagus na Mars Hill kasi sa Rome ang katumbas ni Ares is Mars. So Mars Hill. So siya yung Greek god of war. Kaya dinala si Pablo sa harapan ng council ng mga philosophers para i-explain yung kanyang teaching. At ginawa niyang point of contact yung inscription na nakalagay sa isang monumento nila, to the unknown God. By the way, I'm just going through kung ano yung nangyayari dito, pero ang focus natin is the preaching of Paul himself, itself. Yung mismong preaching niya, doon tayo magpo-focus. Yun ang gusto ko na tingnan natin dito. Pero maganda at mahalaga itong background na ito para makita natin ano yung nangyayari dito. So, ginawa niyang point of contact kasi means may isang rebulto doon na bato lamang pero wala siyang figure na tao pero nakalagay lang doon na nakatatak to the unknown God. Kasi may Athenian legend na lumalaganap nung panahon na yon na one time sa kanilang history, merong matinding famine na dumating sa kanila and they were calling all the gods para tanggalin ito. Pero hindi nila matanggal itong famine na ito. Then one of their philosophers ay nag-advise, you offer a sacrifice to a God that we don't know. Maybe kulang pa yung ating mga Diyos, kaya mag-offer tayo sa isang Diyos na hindi natin kilala. And the legend said that nung nag-offer sila na gano'n, nawala, natanggal yung famine. Kaya nga nag-erect o nagtayo sila ng ganong inscription or ganong monumento na may nakalagay to the unknown God. At yun yung gusto nating, yun yung ginawang point of contact ni Paul para ipakilala, there is really someone, a God out there that you don't know. And that God, I want you, or I want to make Him known sa inyo. Baga, ipakilala ko sa inyo. At yun yung gusto kong gawin nating focus, yung message ni Paul. Dito sa ating text, pinakilala niya ang Diyos bilang creator doon sa verses 22 to 24. Nice kung basahin natin ulit yung verses 22 to 24. So Paul, standing in the midst of the Areopagus, said, Men of Athens, I perceive that in every way you are very religious. For as I passed along and observed the objects of your worship, I found also an altar with this inscription, to the unknown God.
What therefore you worship as unknown, this I proclaim to you. The God who made the world and everything in it, being Lord of heaven and earth, does not live in temples made by man. Well, itinama ni Pablo ang kanilang pagtingin sa Diyos. He is the God. Itong hindi nila kilalang Diyos na ito, He is the God who made everything and He is the Lord of all. Thus, He does not live in temple. So, in contrast sa kanilang paniniwala that yung mga kanilang mga Diyos-Diyosan dapat ilagay sa templo, this Lord, you cannot contain sa isang lugar. It's because He created all of these things. This God is very free. This God is transcendent. And this sets the stage. Ang totoong Diyos ay transcendent, hindi katulad ng kanilang mga idols. And then binanggit niya doon sa verse 25 that God is the sustainer. God is the sustainer. Binanggit niya dito, nor is He served by human hands as though He needed anything, since He Himself gives to all mankind life and breath and everything. So He is the sustainer. Hindi siya nangangailangang pagsilbihan at tulungan kasi siya mismo ang giver of life. At lahat ng kailangan ng tao, siya rin ang nagpo-provide. Kumbaga, hindi sila ang benefactor ng Diyos. Sila mismo ang nakadepende sa Diyos. Kumbaga, pinapakita niya dito that they're having idols made by their own hands. This is very illogical. Kumbaga, bakit nyo sasambay na isang bagay na kailangan gumawa? Hindi nyo ba alam that the real God is the one who sustains you? He owns you. He created you. You have your being because of Him or from Him. And then, binanggit niya rin that God is the ruler of history. Sa verse 26, and He made from one man every nation of mankind to live on all the face of the earth, having determined allotted periods and boundaries of their dwelling place. So, pati mga times and seasons, mga elections, even the governors that are being elected, it is governed by God. And it is God who placed them there. And even yung kanilang dwelling place, saan sila pinanganak, saan sila lilipat, saan sila magpo-flourish, saan sila mamamatay, nandoon ang Diyos, ang kamay ng Diyos. So God is the ruler of history. He determines times and boundaries of nations. History is not random or ruled by fate. It is directed by God's sovereign hand. Pero, bakit niya sinasabi ito that God is the creator, God is the sustainer, and God is the director of all this? He is the ruler of history and mankind. Bakit niya sinasabi ito? Pinakita ni Pablo yung purpose ng Diyos kung bakit niya nilikha ang tao, bakit niya sila binigyan ng buhay, at binigay lahat ng kailangan nila, at bakit pinamamahalaan niya ang kasaysayan. Binigay niya yung reason dito sa verse 25, and I think this is the central verse of the passage. Dito sa verse 27, ano yung sabi dito? That they should seek God and perhaps feel their way toward Him and find Him. Yet, so yung part na yon, yun yung pinaka-sentro ng verse or ng passage na ito. Yung word dito na seek, this is an intentional pursuit. Hindi ito yung passive na biglang, okay, basta mahanap ko na lang, okay siya. Meron dito na intentional pursuit. Yun yung intention ng Diyos. Bakit niya pinapakilala ang kanyang sarili as the provider, the creator, the provider, and then the governor of mankind. Bakit? It is because He wants mankind to seek Him in the unintentional pursuit. And then sinabi doon that perhaps they may feel their way towards Him. Ano yung feel their way? Kumbaga, kahit pakapa man lang. Kumbaga, kahit madilim, di nila makita, bulag sila, pero I want to reveal myself to them as the Creator. I sustain them, and then I was the one governing them.
kahit napakapa lang, makita nila, pumunta sila at makarating sila sa akin. Yun ang sinasabi ni Paul dito. And then ito yung pinaka-goal ng lahat. Find Him and find Him. This is the goal. Yung totoong pagkakilanlan ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga idols, kundi sa Kanyang self-revelation. That they may know God in the truest sense. Yun ang pakay ng Diyos dito. Of course, God knows and Paul knows that humanity in his depravity at yung kanyang capacity, hindi niya kayang hanapin ng Diyos in the truest sense. Pero at least, gusto ng Diyos na magpakilala siya para, kumbaga, makita ng tao yung purpose ng kanyang buhay. And that is to know Him in the truest sense. Sa madaling salita, ang dahilan kung bakit nilikha ng Diyos at bakit niya sinusustain at bakit niya pinamamahalaan ng mga tao ay hindi dahil malungkot siya at kailangan niya ng kasama. Gusto niya na makilala ng tao ang buhay na Diyos. At sa pagkakilalang ito ay naroon ang tunay na fulfillment, tunay na satisfaction at purpose. It is not just, hindi niya lang nilikha ang tao para maging malungkot at maiwan sa kanyang kasalanan. The original plan of God is not man to sin. Kumbaga, the original plan is to dwell with these people. Kaya nga, nung nilikha ng Diyos, ang tao nilagay niya sa garden. And that garden is a temple wherein God and man dwells together. So because of sin, nahiwalay ang tao sa Diyos. Napalayas doon sa templo na yon. And buti na lang sa New Covenant, there came a real temple. A temple that is not a building of hand, a temple which is the Lord Jesus Christ, wherein ang God at ang tao nag-meet on the person of the Lord Jesus Christ. You see, that's the very purpose. Bakit niya tayo nilikha? Bakit niya tayo sinusustain? At bakit niya tayo ginogovern? To know Him in the truest sense. And that's the message. Because the living God sustains our very existence. The very purpose of our life is to find Him in His truest identity. It jives along dun sa ating, dun sa Westminster's, yung first question ng Shorter Catechism. What is the chief end of man? Man's chief end is to glorify God and to enjoy Him forever. And how can man do that? By knowing Him in the truest sense. So, hindi nangangailangan ng anuman ang Diyos, hindi niya kailangan ang tao, tayo ang nangangailangan sa Diyos. Kasi kahit hindi maglikha ang Diyos ng tao o ng anumang bagay, hindi siya magiging empty at lonely because God is a triune God. In Himself, there is a certain movement that the theologians are calling. Ang tawag dito is, minsan tinatawag na perichoresis or perichoresis sa iba, which is merong certain dance within the Trinity. That the Father infinitely loves the Son infinitely loves the Holy Spirit, and the Son infinitely loves the Father. And what ano sa tingin mo na ang mangyayari when these three persons are adoring the most beautiful being in the world na nabubuhay? Di ba? If you are beholding something that is very beautiful, you would be satisfied just to look at it. Ganun lang. So, there is a certain movement ng love and then fellowship within the Trinity, and that love just overflowed at doon tayo lumabas. That God wants us to join that movement of adoring this Trinity, adoring this God. Kaya nga hindi siya nalungkot. And minsan siguro iniisip natin, dapat hindi na lang ako lumabas sa mundo kung puno lang ito ng suffering. Minsan iniisip natin, dapat hindi na lang ako lumabas dito kung ako lang ay may papanganak na makasalanan tapos hindi rin pala ako maliligtas. You see,
yun yung katotohanan lang na binigyan ka ng buhay dito, magandang pagkakataon mo na yon para makilala ang the most beautiful being in the world, in the universe. And to adore and to join those movement, that movement within the Trinity of adoring God. So it is for the benefit of mankind that He is created. He is sustained and governed by God because of that benefit, because he gets the chance to meet an infinitely beautiful and loving God. Kung pinanganak ang makasalanan, it's not because, hindi kasalanan ng Diyos yon. Kasalanan yon ng tao. Kasalanan mo yon. Meron kang responsibilidad to get out on that state and to know Him. At least pakapa mong hanapin ng Diyos. Yun ang panawagan sa atin. It is because we owe our life sa Diyos. And that is the very purpose why we exist, to know Him truly. At bilang mga mananampalataya, it applies to us. The very purpose, bakit ka nandito sa mundong ito, bakit ka nandito sa iglesia, bakit ka niligtas ng Diyos, is to know Him not just truly, but to know Him more and to get close to Him, and to love Him. Kasi mga lovers of God na tayo, pero there are times na we love our sin more than God. Dahil sa tindi ng temptation. We don't hate God, we love Him, pero mas love natin ang kasalanan. On that very moment, I'm not saying na yun na yung magiging pattern ng buhay mo, but because you are children of God, there are times na ganun pa rin. But the very purpose bakit ka niligtas ng Diyos is to know Him and to love Him deeply, at lumago ka at ma-enjoy mo yung pagkakilala mo sa Diyos na yon. So, bilang tanong sa ating text, as we discover who God truly is, how should His nature shape the way we live? Habang meron tayong nahuhukay patungkol sa Diyos, habang nakikilala natin siya, who He is, what is His nature, paano dapat nito i-shape yung ating mga buhay. Dalawang bagay yung pwede natin makita dito sa ating text. The nearness of God exposes the folly of idolatry. Kung makikita mo that really God is near, God has this relationship with us, yung mas pahalagahan mo pa yung ibang bagay kaysa sa Kanya, this is really a folly at the highest level. And then, the justice of God ensures the reality of accountability. And tingnan natin yung una. The nearness of God exposes the folly of idolatry. Doon sa Acts 17:27, sa pangatlong bahagi hanggang 29. Sabi sa ating text, yet He is actually not far from each one of us. For in Him we live and move and have our being. As even some of your own poets have said, for you are indeed His offspring. Being then God's offspring, we ought not to think that the divine being is like gold or silver or stone, an image formed by the art and imagination of man. So this section begins by emphasizing the proximity of God, which establishes His intimate relationship with man. Kahit na hindi yan mananampalataya, merong relationship yan. At makita natin yung creator-creature relationship dito na hindi pwedeng magkabaliktad. The creature cannot be the creator cannot be the creature, na magkakabaliktad sila. Dito ay kinote ni Pablo yung mga kilalang quotations ng Greek poets at philosophers nila. Kasi ginamit niya yung mga kilalang katagana ito mula sa mga cultural authorities nila, mga philosophers, at hinubog niya ito tungo sa katotohanan tungkol sa buhay na Diyos. May kinote siya dito yung, in Him we live and move and have our being. Itong word na ito ay original na nanggaling kay Epimenides ng Crete, noong 6th century BC. Isa siyang philosopher, poet.
At ang original context ng pagkabanggit dito, it is, he is attributing these words to Zeus. Kumbaga, in Zeus, we live and move and have our being. So, ang object dito is Zeus. But Paul redirects it to the true Creator, God. Yun yung ginawa niya dito. And then, may kinote din siya na pangalawa. For we are indeed His offspring. Ito ay galing naman kay Aratus, isang Stoic poet na mula sa Cilicia, which is the own town ni Paul. At hango ang quotation na ito sa tula na sinulat niya na pinamagatang phenomena. Ibig sabihin is appearances. Kasi ito ay tungkol sa mga bituin at yung order ng cosmos. At sa opening ng tula ay pinupuri niya si Zeus bilang divine principle na nagsusustain ng lahat. And even the stars and the galaxies out there are being sustained by Zeus. At sa opening na yon, binanggit niya yung line na kinote ni Pablo, for we are indeed His offspring. So si Zeus pa rin yung sinasabi dito, na nagsasabing ang buong sangkatauhan ay nakadepende kay Zeus. Ginamit ni Pablo yung linya na ito, pero itunoon niya ito sa tunay na Diyos. And Paul is using their language, is using a logic here, kasi hindi naman sila mga mananampalataya. They would not believe yung mga written, na mga nakasulat, kasi mga philosopher sila. Kailangan, convince mo lang sila, you would win the argument sa pamamagitan lang ng philosophy. Yung writings ng mga ng Old Testament, wala magiging saysay sa kanila. Makikita natin ito. Just the other day, meron kaming nakausap doon nung pumunta kami sa Pandi. Di siya naniniwala sa ibang mga parts ng Bible. Di siya naniniwala kay Paul. That's why nire-reject niya yung mga writings ni Paul. And Paul for her is kalaban dahil sa siyang Pharisee. And then we are pointing, nangyari kasi sa Acts, sa verse 9, may nangyari, naligtas siya. But sabi niya, I don't believe in Paul kasi sa words ni Paul. No, hindi. Word yun ni Luke. And then sabi niya, I don't believe in Luke din eh. So, yung mga ganon, wala silang tatanggapin ng kasulatan kasi hindi sila naniniwala doon. Ito yung mga tao na katulad nito. So, Paul will just be using yung mga famous quotations nila to win an argument. At meron siyang logic na gustong palabasin dito. Ang unang premise niya is this: God is the one in whom we live and move and have our being. Ang Diyos ang nagsusustain ng ating buhay at hindi tayo yon. Hindi tayo ang nagsusustain sa Diyos. And then yung sinabi niya, God is the source, ibig sabihin, God is the source of all life and activity. We cannot make God of our own because He is the source of life. Hindi tayo. And our existence is dependent on Him, not the other way around. And yung premise niya, na pangalawa, we are His offspring. Sa verse 28, sinabi niya, ang ibig niyang sabihin, our life and identity come from Him. So, hindi baliktad. Ibig sabihin, nanggaling lahat ng ating buhay, dignity, at yung identity natin sa Diyos. Ang relationship na ito ay one-directional. Nanggaling tayo sa Diyos, hindi siya ang nanggaling sa atin. So, ano yung conclusion niya? Dito sa word niya, ay meron siyang kinunclude. Sinabi niya, ano ba yung sabi niya? Being then God's offspring, we ought not to think that the divine being is like gold or silver or stone, an image formed by the art and imagination of man. Ang sinasabi niya lang dito, kung tayo ay mga anak ng Diyos, mas greater ang Diyos kaysa sa atin, hindi siya lesser God. Kaya napaka-absurd na isiping yung Diyos ay maaaring irepresenta ng mga walang buhay na inanyo ang ginto, pilak at bato na tayo mismo ang gumawa. That is illogical. Kung mas mataas ang divine being sa atin, how come we are forming Him? How come we are
making Him. In other words, to worship idol is to invert reality. Pagbalik ta rin yung reality. Pag nag-worship ka ng idol, that's absurdity. Yung hindi mo na ginagawa or you're not sane, you're insane. Baga, you're doing the absurd. You're inverting reality. The creator becomes the creation pag ganon. And the sustainer becomes sustained by human hands. Sa madaling salita, napaka-illogical na gugulin natin ang ating mga debosyon sa anumang bagay na mas mababa kaysa sa Diyos. Yun yung gusto niyang sabihin dito. At yun yung gusto nating, ang makikita nating pinupunto dito. Since our life and identity flow from God, it is irrational to ultimately devote ourselves to anything less than Him. Yamang ang ating buhay at pagkakakilanlan ay nagmumula sa Diyos, hindi makatuwiran na ialay natin ang ating sarili sa anumang mas mababa kaysa sa Kanya. Hindi makatuwiran na ibigay natin ang buong lakas at panahon natin sa ibang bagay maliban sa Diyos. Kasi para itong pagsamba sa anino kaysa sa totoong substance na nagbibigay ng anino. Parang bata na hinahanap yung tatay niya kasi may gusto siyang sabihin, pero imbes na humarap sa tatay niya na nandun lang naman, haharap siya doon sa litrato at kakausapin niya yung litrato. The very presence ng tatay niya. And that's what is what we're doing when we are appreciating something more than God. It is illogical. And not only illogical, it is insulting to the very God na gusto nating kausapin. Yung mga idols ng buhay natin ay hindi lamang mga rebulto na makikita sa Athens. Maaaring sinasabi natin dito, hindi naman kami sumasamba sa Diyos-Diyosan. Well, hindi lang po rebulto ang mga idols ng ating buhay. Actually, our hearts, our factory of idols, sabi ni Augustine. So, whatever it is na pwede nating ipalit sa Diyos na mas mahalaga kaysa sa Kanya, that very thing has become our God. Mayroon itong modern substitutes, itong mga rebulto na ito, mga Diyos-Diyosa na ito. It can be money, pwedeng yung success, pwedeng yung relationship, and minsan, kahit yung ministry natin, it becomes an idolatry para sa atin. Anumang bagay na ipinagpapalit natin sa Diyos ay pagiging Diyos-Diyosan na ng ating buhay. Hindi masama ang mga bagay na ito sa kanilang mga sarili. Hindi masama ang pera. Hindi masama yung maghangad ka ng kaluwagan sa buhay. Hindi masama na mahalin mo ang mga mahal mo sa buhay. Pero ang masama ay kung ang puso natin ay nakatuon sa mga bagay na ito at wala na tayong panahon sa Diyos. This very, itong mga wala namang kasalanan ng mga bagay na ito ay nagiging kalaban na ng Diyos sa ating mga puso. Hindi nila kasalanan ng ating puso because we adore them more than God. Kaya kung unbeliever ka man or believer, prone tayong mahulog sa ganitong idolatry. Prone tayong gawing Diyos ang ating mga trabaho, yung ating mga naipundar, at yung mga nais nating ipundar sa buhay, yung nais nating marating sa buhay. Minsan nagiging Diyos natin ang ating asawa at mga anak kasi madalas na sa kanila na lang umiikot ang ating buhay. At mas napagpapalit natin yung obligasyon natin sa Diyos at mas nauuna natin yung obligasyon natin sa kanila. Pero meron bang paglalaban yung obligasyon sa Diyos at obligasyon sa pamilya? Hindi malupit ang Diyos natin. Hindi niya hinihiling na pabayaan natin ang ating mga trabaho at mga pangarap sa buhay. Lalo na hindi iniuutos na kamuhian natin ang ating pamilya para lang magawa nating mahalin siya. Walang false dichotomy doon. Na when you love God, you hate these things. Hindi naman tinuutos ng Diyos yon. Ang salita ng Diyos actually ay hindi pinag-aaway ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa pamilya or maging yung kasipagan sa trabaho. Ang totoo,
ay iniuutos niyang mahalin natin at pahalagahan ang lahat ng ito. Di ba? You be excellent. You do your work. Basta, nasa proper order ang ating pagpapahalaga. Dahil ang Diyos ang fountain ng lahat ng pagpapahalaga or pagmamahal. Kaya kung mahal natin ang Diyos ng higit sa lahat, it would deepen our love for family and it would shape how we approach our work. So, ang sinasabi lang natin dito, sino yung dapat na unahin natin? Sino yung dapat na priority natin? Kasi kung ipa-prioritize natin ang ibang bagay kaysa sa Diyos, that's where idolatry creeps in sa ating puso. Pero when we love God first, doon na nagkakaroon ng order. Mas natututunan nating mahalin ng mas maayos ang pamilya natin, mas natututunan nating maging masipag at gawin yung mga pinapagawa ng mga lesser authorities natin. It's because nakikita natin na ito ay mga kalooban ng Panginoon na minamahal nating unang-una. So as a challenge, prioritize your devotion to God so that your appreciation of all other things is transformed. Kung ipaprioritize mo lang yung devotion mo sa Diyos, doon mo lang mas mamahalin ng maayos ang ibang mga bagay. And yun lang yung pagkakataon na hindi ka magiging idolatrous when you so much love your wife, when you so much love your husband, when you so much na pinoprotektahan mo yung anak mo, na ayaw mong magkasakit. Mahal na mahal mo siya. Yun lang yung pagkakataon na sobrang mahal mo yung tao pero hindi ka nagiging idolatrous because your love for them comes from your love to God. So ang Diyos ang bukal ng lahat ng pagmamahal. At sa konteksto ng pag-ibig sa Diyos, nagiging makabuluhan ang pag-ibig sa ibang bagay. Sinabi ni Kristo, kung ano ang greatest commandment, di ba? Ano yung greatest? This is to love God with all your heart, soul, and mind, and strength. And then sinabi niya, this is the second. Ano yon? Love your neighbor as yourself. So yung pangalawa ay dumadaloy mula sa una. Hindi pwedeng mabaliktad yon. Kasi you would not love God above all kung minuuna mo yung pangalawa. Kaya yung pag-ibig sa Diyos ay hindi nakikipagtunggali sa pag-ibig sa iba. Imbes, it fuels it. You want to appreciate those things that are given to you. You love God muna. Magkaroon ka ng devotion sa Kanya na mas mataas kaysa sa lahat. At hindi Kanya pipigilang mahalin mo yon. Ganun naman ang Diyos eh. Hindi naman siya masamang Diyos. Diba? Pinayaman niya si Abraham. Ginawa niyang successful yung paghahari ni David. Maraming mga pangako ang Diyos na ibinigay niya sa kanya mga tao. Hindi sila naghirap. Karamihan sa mga forefathers natin or yung mga ama ng Israel, hindi sila naghirap. Pinagpala sila ng Panginoon. Ibig bang sabihin, naging idolatrous sila? No, binigay yun ng Diyos sa kanila at hindi sila pinigilan. As long as nandun yung tamang order ng priority, ng devotion. Tingnan natin, kapag ganito ang ating buhay na inuuna natin sa ang Diyos, ano mangyayari sa pagmamahal sa pamilya? Kapag ang una nating mahal ay ang Diyos, makikita natin ang ating pamilya bilang ipinagtagubilin niya sa atin. At kapag devoted tayo sa Diyos, makikita natin yung mga utos niya na mahalin natin ang ating asawa, mga anak, at mga magulang ng may patience, forbearance, forgiveness, sacrificial care. Doon lang natin maintindihan na I need to do this. At saan mo nakikita yon? Doon mismo sa pag-ibig na meron ng Diyos sa'yo. Doon sa gospel. Kapag nahuhuli ang pag-ibig sa Diyos, doon nagiging possessive o kaya naman idolatrous ang pagmamahal sa pamilya. Warning ito doon sa mga nagsising-irog sa malalim na Tagalog. Sa mga
in a relationship status. Kapag inuuna mo yung pag-ibig mo sa tao na yan, bago sa Diyos, doon nagiging idolatrous, doon naging possessive ang isang relationship o ang pagmamahal. Pero pag nauuna ang pag-ibig sa Diyos, yung pag-ibig sa pamilya, pag-ibig sa kapareha, ay nagiging banal at encouraging. Dito nagiging mas sanctified, mas glorious, mas enjoyable, mas na-appreciate mo every stage. Or nandito na kami sa stage na ito. But we are doing good, we're happy because we love God more than them. Pero ang nangyayari ba is naghihiwalay yung tao na yon kasi ayaw ng Diyos? No. Mas nagiging intimate yung dalawa na yon. Mas drawn sila with each other kasi mas nagkakaroon ng respect, mas nagkakaroon ng guidance from the Word of God, mas na-enjoy yung community together, at hindi sila nagtatago. You see? May encouragement. Mas nagiging banal, mas nagiging maayos. Pagdating naman sa career, papaano kung mahal mo ang Diyos kaysa sa career mo, nauuna siya. Yung ating mga career, alam nyo, pwedeng maging worship sa Diyos kung ito ay ginagampanan natin bilang alay sa Kanya. At pag ganun, we would perform with integrity, excellence, at yung tunay na service sa ibang tao. Pag inuuna mo ang Diyos, at mas mahal mo ang Diyos kaysa sa trabaho mo, hindi mo iiwan yung trabaho na hindi ka magiging petics. Mas may enjoy mo yung trabaho mo. At mas makakaya mo na magtiis sa boss mo kung meron siyang ganitong attitude na hindi mo nagugustuhan, pero mas natitiis mo kasi alam mo, inuutos ng Panginoon, mahalin mo o igalang mo yung mga nasa authority mo. And you would do that. Magkakaroon ka ng kakaibang or iba yung serbisyo, kakaibang serbisyo para sa tao. Kapag nauuna ang devotion sa Diyos kaysa sa trabaho, sa halip na maging kalaban ng Diyos, alam nyo, ang ating trabaho ang nagiging stage para ipakita yung kaluwalhatian ng Diyos. Mas nakikilala nila, this man is someone. Meron siyang sinusunod na standard na hindi standard ng kumpanyang ito. Bakit everyone is doing this kind of stuff na under the table, pero itong tao na ito is doing everything right? And then nakikita nila, there is something good in this person. At nakikita nila, malalaman nila that you are a Christian, you are a disciple of the Lord Jesus Christ, and that way, mas naluluwalhati ang Diyos sa atin. Kapag ang ating pag-ibig ay nasa tamang order, walang tunggalian, tanging harmony lamang. Hindi masama ang Diyos. At hindi niya tayo gustong maghirap na to the point na para lang mas mahalin natin siya, tatanggalin niya ang lahat. He can give us everything. He can be the most powerful na politiko dito sa mundong ito, just like Solomon or David, pero still intact yung pag-ibig natin sa Kanya. If we just prioritize yung devotion natin sa Kanya. I mean, when ganyan natin nakita si Kristo, di ba, when we often hear yung song na, ewan ko kung alam niyo to, yung Above All, na yung lyrics niya is pertaining to the Lord Jesus Christ. You took the fall and thought of me above all. Alam mo, this song is moving, very moving, but it is theologically misleading. Christ did not put us above all. Nung siya ay nakabayubay sa krus ng Kalbaryo, hindi ikaw ang pinakamataas niyang iniisip. He puts His Father's glory above all. Yung offended glory ng Diyos, ng Ama, yun niyang inisip niya. And because He did so, He loved us to the uttermost. Kung ikaw lang inisip ng Diyos, inisip ni Kristo nung siya ay nakabayubay sa krus ng Kalbaryo, maybe
iiwan niya yung cross. Baka hindi niya natapos yung kaligtasan. Pero anong inisip niya, mas gagawin ko to because I want to vindicate the honor of my God. Yung holiness ng aking ama na na-offend, yung justice na na-offend ng mga taong ito, yun ang inisip ko. That's why ibibigay ko itong aking buhay para ma-appease yung galit ng Diyos. Bumuho sa Kanya yung judgment para mawala yung galit niya sa mga makasalanan. And because He did so, He loved us to the uttermost. Doon sa krus, nasatisfy ni Jesus ang offended glory ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan. At sa pag-accomplish noon, ay naipamalas niya ang pinakamalalim na pag-ibig na maaari nating matamo. Because He is very sold out doon sa glory ng Kanyang Ama. Doon sa Kanyang kamatayan na ipakita niya kung ano yung pinakamatinding pag-ibig na pwede nating makita at maranasan. So anong pwede nating makita dito? When we prioritize devotion to God above all else, we don't love our family or work less. We love them more truly. Hindi na magiging self-serving or idolatrous ang ating pag-ibig, kundi ito ay magiging Christ-like. There will be sacrificial, na care, love, and then it will be patient, tsaka ito ay magiging enduring. Pangalawa, the justice of God ensures the reality of accountability. Doon sa verses 30 to 31. The times of ignorance God overlooked, but now He commands all people everywhere to repent, because He has fixed a day on which He will judge the world in righteousness by a man whom He has appointed. And of this He has given assurance to all by raising Him from the dead. So Paul suddenly shifts from presenting God as the creator and sustainer to presenting Him as the judge through the man He has appointed. At mayroon siyang urgent message dito. Kasi sabi niya, the times of ignorance God have overlooked. Merong panahon. Yung times of ignorance na yon ay yung panahon bago maliwanag na maipahayag ang ebanghelyo sa mga Gentiles. Nung panahon na wala pa si Kristo, hindi pa dumarating, those are times of ignorance. At sabi doon, inoverlook ito ng Diyos. At yung ignorance dito, hindi yung innocente at walang alam. Ito ay culpable blindness. Buri mo, tiniis ng Diyos. Yung culpable blindness na ito, yung pagbabaliwala sa Kanya, those times na nagbabaliwala ang Diyos. Sa Romans chapter 1, di ba? They exchanged the glory of God into the image, and because of this, God gave them up. Kumbaga, inoverlook ito ng Diyos, kahit na ganun yung ginagawa ng tao. So, nung hindi pa daw dumating si Kristo, inoverlook daw ng Diyos yung ignorance ng tao sa tunay na Diyos. Yung overlook, ibig sabihin, He passed over. Ibig sabihin, dinisregard. Pero hindi ito nangangahulugan na okay lang sa Diyos ang idolatry or in-excuse niya ito. Ang ibig sabihin nito ay pinairal niya yung kanyang forbearance. Hindi niya binigay yung full weight ng kanyang judgment. Pinigilan niya muna. Yung forbearance niya, yung kanyang long suffering, it is the quality or yung kakayanan ng Diyos na pigilan for a time yung judgment. Sa literal translation ng forbearance is yung long of nose ng Diyos. Sabihin, long of breathing. He can still breathe kahit na matindi yung he can still live. He can still, kaya niya pa rin na tiisin yung pagmamatigas ng tao kahit na ganun katindi yung pagmamatigas. Yun yung pinakita niya dito. Pagpapakita ito ng patience ng Diyos. God showed mercy instead of instant wrath. Ito ay dahil pine-prepare ng Diyos ang mundo para sa pagdating ni Kristo, kapag ang ebanghelyo ay na-proclaim na sa lahat ng tao. Pero may turning point. Sinabi niya, yes, He overlooked those times of ignorance. But now, itong but now na ito is the eschatological now. Dung Christ event, may nangyari. Nung panahon, because of
what Christ has done on the cross at yung gospel na ilathala na may nagbago. Ibig sabihin, dahil sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo, tapos na ang times of ignorance. Wala ka nang pwedeng sabihin sa Diyos na, hindi ko naman narinig. Ngayon, ay inuutusan niya ang lahat ng tao na magrepent. And it is an urgent call kasi parating na ang panahon na bibitawan ng Diyos yung kanyang forbearance. There will come a time na yung kanyang forbearance at patience, pareho niyang bibitawan. At yung wrath, yung full extent ng wrath sa mga unrepentant people, babagsak sa kanila. Dahil lang sabi doon sa ating text, nag-fix na ang Diyos ng panahon na huhusgahan niya ang mundo sa katwiran sa pamamagitan ng tao na inappoint niya. That is the Lord Jesus Christ. Siya ang judge na darating. At pinatunayan ito ng kanyang muling pagkabuhay. Nung binuhay ng Diyos, muli si Kristo, ito ang decisive act of God to vindicate Jesus that He really is the Son of God with authority to judge. Nung siya ay nabuhay muli, pagpapakita yon, He is really the Son of God. It is like the Shekinah glory that appears after ng every accepted na na alay sa Old Testament. Lalabas yung puting usok at makikita ng camp na doon nila makikita ng buong Israel. Pag nakita nila yung glory na yun na umalapaap, yung puting usok na yun, yung hain na para sa kanila, it has been accepted to God. Nung si Kristo nabuhay na muli, that's the Shekinah glory stating that yung kaligtasan tapos na and Christ now really is the Son of God. He has the authority to judge. So what's the point of all this? Because Jesus will return as judge. Repentance cannot wait. Now is the time to turn and acknowledge God. Ngayon ang panahon para i-acknowledge natin ang Diyos. Ngayon pa lang ay may authority na si Kristo na humusga ngayon. Ngunit ang full extent ng judgment niya ay darating sa kanyang pagbabalik. Kaya hindi pwedeng i-delay ang pagrepent sa mga panahon na binabaliwala natin ng Diyos. Ngayon ang tamang panahon para kilalanin ang Diyos kung sino siya. Hindi natin hawak ang lahat ng panahon. Ngunit ngayon na ni-reveal na ang Ebanghelyo, mas may urgent ang panawagan na tumalikod sa pagwawalang bahala sa Diyos. Not just idolatry, but yung pagwawalang bahala sa Diyos. Hindi lang ito panawagan sa mga idolatrous Athenians na mga unbelievers. Panawagan din ito sa atin na mga mananampalataya, ngunit winawalang bahala ang Diyos. Hindi lang ito panawagan sa kanila, kundi sa atin din. To treat God lightly is to approach Him casually. Yung bang parang casual tayo na lumalapit sa Diyos? As if He were optional, parang is just, pwede natin piliin ang ibang bagay, o kaya piliin natin siya, may option tayo. O kaya ordinary lang siya, o kaya interchangeable with other loves. It shows up. Itong pagbabaliwala sa Diyos, nagpapakita ito when our prayer becomes routine. When worship becomes mechanical. Or obedience becomes negotiable. Ngayon ang panahon para magrepent. And yung pangako ng Panginoon sa tunay na nagsisisi, patatawarin siya at siya ay lilinisin. Just like what happened to the prodigal son. When he comes back, lahat ng kaisipan niya patungkol sa kanyang ama na hindi na ako karapat-dapat na maging anak niya, na parang nasakluban siya ng pag-ibig, na sobrang pag-ibig at acceptance ng kanyang tatay. So, as a challenge, turn from treating God lightly and return to Him with reverence and devotion. Return to Christ. Repentance is not just turning from sin, but turning to God. Hindi lang iiwanan mo yung kasalanan, kundi you turn to God, tumakbo ka sa Diyos. Like the prodigal son, we are called to rise and go back to the Father. Returning means
restoring to God, to His rightful place at the center of our affections and authorities. Ibabalik mo siya doon sa kung saan siya dapat. Sa Kanya dapat uminog. Malalim na Tagalog naman. Sa Kanya dapat umikot ang ating mundo. You return to God with reverence. Ibig sabihin, you approach God with awe. Yung holy na paghanga. Recognizing His holiness and majesty. And then, you return to God with devotion. Ano ibig sabihin nun? You give Him your whole heart, not divided loyalties. Kaya, si Kristo, lagi, kung gusto mong bumalik sa Diyos, siya ang daan pabalik sa Diyos. Para sa mga lost, sa mga wala pa kay Kristo, or wala pa sa Diyos, si Kristo ang daan pabalik sa Ama. Para sa mga makasalanan na gustong talikuran ng kasalanan, lumapit ka kay Kristo at magtiwala ka sa Kanyang ginawa na bilang ito lang ang tanging paraan para makabalik ang tao sa Diyos. Yung Kanyang kamatayan sa krus ay no-offer yung tinatawagan tayo na pagtiwalaan ito na ito lang ang tanging paraan para mapatawad ang ating mga kasalanan bilang mga wala pa kay Jesucristo. Pero sa atin din, ang mga anak na ng Diyos, pero we are at the moment wandering. At the moment, we are living in sin, maybe. I don't have yung mata sa ating mga puso at sa ating buhay. Baka may pinagdaraanan ka ngayon. Christ is also the way para makabalik sa Diyos. Hindi si Kristo at yung gospel ay unang hakbang lamang para maging Kristiyano. Christ will always be the door. Christ will always be the way to go back to God. At kung mananampalataya ka at ang tingin mo ay nawawalang bahala mo ang Diyos sa buhay mo, and you want to go back, si Kristo pa rin ang daan pabalik sa Diyos. Because He is the one who intercedes for us, even on that very hour that you are sinning. Christ intercedes for you. Just like when He prayed for Peter, sinabi niya, Satan has desired to sift you like wheat. Gusto niyang ligliging ka at malaglag ka sa kasalanan. Sinabi ni Kristo, but I have prayed for you, that your faith will not fail. And when you have returned, strengthen your brother. There is always a room for a second chance to God. Ganun ang Diyos. Yung parable of the prodigal son, nakita natin yung alibugang anak na iniwan ng kanyang ama at pumunta sa malayong lugar para mabuhay sa kanyang sarili. Pero hindi nagtagal, bumalik siya at siya ay tinanggap muli ng kanyang ama. Alam niyo kung bakit naging possible yung return na yon? Bakit siya nakabalik? Bakit siya tinanggap ng ama? Kasi may isa din na iniwan ng kanyang ama para pumunta sa ibang lugar na malayo, ngunit hindi para mabuhay sa kanyang sarili, kundi para sundin ang kalooban ng ama. Mamatay para sa kasalanan ng mga maalibugang anak. At nung siya ay bumalik sa kanyang ama, dinala niya ang napakaraming tao kasama niya. We can now go back to God. Our repentance is possible only because Christ already made the journey for us. He went there, He suffered for us, and He returned to God. Kaya, pwede tayong pumunta sa Diyos kasi He made that journey already. So kung meron man sa atin na nasa kasalanan ngayon, you repent because the streams of mercy ever flows. Palaging nandun yung streams of mercy para sa anak ng Diyos na nagre-repent. So as a conclusion, what a compassionate God we have. That instead of striking us down in our rebellion, He gives us time to turn back. Let's go to the Lord in prayer. Lord, we are so grateful for the message that we have heard. Thank you for always
being there for us, na ipakilala yung sarili. Open ka palagi na makilala ka namin. Hindi ka madamot sa pag-reveal ng inyong sarili. And even on those times na binabaliwala ka namin, you're still summoning us. You're still calling us to go back. And thank you for the Lord Jesus Christ for doing those round trip patungo sa mula sa glory, bumaba sa mundo, nagpakasakit, and then bumalik sa inyo. You already did that trip so that we can go back to you. Salamat po. At nawa ay bigyan mo kami ng sense na wag naming sayangin palagi yung mga pagkakataon na yon. Help us, Lord, to hate sin and to love you more than anything else. Bigyan mo kami ng order, ng priority ngayon. Salamat po. Dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen.